Imagine, paano ko kaya sasabihin kay mama lahat na, Ma, di pa ako okay. Ma, sobrang lungkot ko po. Ma, may masakit po sa akin. Ma, nahihirapan na po ako. Ma, gusto ko na pong sumuko. Ma, sobrang pagod na po ako. Tulungan mo ako, Ma. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko po ito kakayanin. Active, nasa attendance ang name at hindi naka-payout mula period 1, 2, 3, makakasama ba sila ngayong November 30? Ayan, ang sagot po dyan, Ma'am Raquel, ay oo. As long as na-retain po kayo sa L1 at L2, makakatanggap po kayo hindi lang simula November 30, pero retroactive pa po. Yung simula January hanggang September na na-hold. Yan. May retroactive ka. Yun. Merry Christmas, Ma'am Raquel. Sana all, Ma'am Raquel. Hindi, enjoy nyo po yun. Oo, tama. Gamitin nyo po ng tama. Kasi sabi nga natin, para sa health grants at para sa educational grants. Yung health grants kasi natin, yan yung 650 at 700. 650 para sa bigas, and then 700 para doon sa ating mga pambili mo ng medicine, mga vitamins, kung supplement man ng bata, kung may bata. Yung ating educational, yun yung mnemonic natin na 357. 300, 500, 700, para doon sa mga elementary, high school at senior high school na monitored children under the 4Ps program. Ayan. Okay, mula naman sa San Carlos, sabi naman ASEC ni Miss Ana DG, sabi niya, isa po ako sa natanggal sa 4Ps, sir. Isa na nga lang ang pumasok na anak ko na nag-aaral pa ng elementary pero tanggal na po. Dapat man lang po ibigay yung mga buwan na hindi po natanggap. Mas kailangan po ngayon kasi wala na po akong katuwang. Kahit po sana sa pag-aaral lang ng anak kong elementary. Well, yung pong comment ni Ma'am Ana DG. Okay. Ma'am, tama po yun. Pero kagaya po ng nabanggit ko, kung pagbabatayan po natin yung inyong mensahe, may complexity nga po yan na supposedly, bakit nga po kayo natanggal. But then, yun nga po yung sinasabi ko, may grievance mechanism po tayo na bukas. May grievance mechanism tayo na maaari nyo pong lapitan to make sure na you can appeal your case, at matulungan pa rin kayo ng ating programa. At kung kayo naman po team na karapat-dapat pong manatili sa programa, after po ng reassessment natin, ay maaari po kayong maibalik sa programa. Yun lamang pong sa retroactive dun sa natigil, that we cannot promise. Kasi under po talaga sa 4Ps program natin, once na sumailalim tayo sa reassessment, lalo na kung ang tawag kasi natin dyan ay case management. Pag sumalang kasi tayo sa case management, talagang may suspension of payments tayo at binibigay lang natin yung premium na tuloy-tuloy dun sa mga nananatili ng programa. Para kay Ma'am Ana, makikisuyo po, lapitan po natin yung ating pong municipal o city link para dun sa grievance mechanism at subject po kayo sa case management, at titingnan po talaga yung inyong katatayuan kung kayo po karapat-dapat pang manatili sa programa. But then, yun nga po, kagaya ng nabanggit ko, kung hindi man, ay may mga programa at interventions pa rin ang DSWD para po sa inyo. Yun, okay. Sabi niya, isa po talaga ako sa natutuwang bilang 4Ps member. Si Ma'am Joan 4Ps pala. Kasi natag po ako as non-4, pero thank you po sa bumubuo ng DSWD dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon sa pamamagitan ng reassessment. Ayun naman. Yun naman. Palakpakan naman natin si Ma'am Joan. At yung mga 4Ps benefit, kayo po ay number 1. Number 1 talaga sa puso ng DSWD. At syempre lahat ng mga kliyente ng DSWD. Si Donna B. Bingero. Simula po kasi nung mawala mama ko, noong 2018, hindi na kami nakatanggap ng tulong sa 4Ps. Pinatransfer sa pangalan ni Papa, tapos namatay naman si Papa noong 2021. Wala pa ding namatay po ng Papa ko, pinatransfer sa pangalan ng kapatid ko. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming natatanggap.
Okay, yung kay Ma'am Donna B, supposedly po kasi yung 4-piece program natin talagang hindi transferable yan eh. Hindi po yung pinamamana. Hindi po yung pinamamana. Like halimbawa, wag naman sana, 'di ba? Mag-asawa kayo, naghiwalay kayo, 'di ba? Hindi ho ganoon eh. O mamatay yung one, hindi ho ganoon. But then, syempre, maaari po kayo mag-signify sa inyong mga ML or yung mga city link nyo, municipal link nyo na ganun yung sitwasyon nyo. Kasi kung meron namang adult sa family, pwedeng siya yung guardian, But then, it doesn't mean hindi ko ito pwedeng i-transfer. Halimbawa, yung pamilya ni Director Lara, sawa na, ibibigay siya kapatid. Uy, ikaw na. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang 4-piece program. Kasi tandaan po natin, ito po specially designed dun sa mga pamilya o mga household na nami-meet yung requirements ng 4-piece program. So, hindi po ito pasa. Ulit, tanong ko lang, ASEC, Romel Lopez, Director Clarissa Lara Duran. May kompleto pangalan. Totoo bang walang EDUC grants ang period 4? Thank you, ASEC at Director. Wala po ata si Director Aldrin. Okay, well, yung kwan po natin, yung retroactive payments natin, kagaya nung nabanggit ko, maghihiwalay. So, maaaring yung continuous nyo na payout, kompleto yon. But then, yung retroactive po ninyo, ito po yung ating schedule. Okay? Para sa health grants na naantala mula January hanggang September ng taong ito, matatanggap nyo po yung retroactive payment sa ika-30 ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Para sa educational grants na naantala naman mula January hanggang September ng taong ito, February 2024. Pero ito po, inuulit natin, Director, yung inyo pong natatanggap na yan ng panawagan ng DSWD, gamitin dun sa objective. Oo, tama. Kung saan siya talaga dapat nakalaan. Ayun, tama. At galing naman sa Camarines Sur, kay Marosa Flores Belingkit. Sabi niya, ASEC, ako po ay kasali sa 4-piece set 11A. Active naman po, pero hindi po ako kasama sa payroll sa loob ng 2 taon na po. Tapos, natag pa as non-poor. Hindi ko po alam kung makakabalik pa ako at kung makukuha pa ba yung 2 taon na hindi ko naman nakuha. Salamat po. Well, siguro sa case ni Mama Maria Rosa Flores Balingit, ng Kamsur, siguro iba po yung inyong concern. Outside po yun doon sa nangyari natin na recent na reassessment revalidation. Kasi, in the first place, ito yung nangyari po ngayong taon lamang na ito. But then, for the convenience din ni Ma'am Maria Rosa, I don't know kung malayo siya dun sa kanilang munisipyo. If you can just coordinate dun sa ating municipal or city link po sa inyong lugar, meron po yan sa inyo po mga munisipyo at lungsod. Specially task po sila para i-meet yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. And then, of course, you can express your concern nang sa ganun mapag-aralan ng ating ML o CL kung paano po nila kayo matutulungan. At syempre, masagot kung kayo po ba'y tinanggal na sa programa o nag-exit na sa programa or baka naman may naging problema lang along the way. So, kay Ma'am, maaari po kayo makipag-coordinate sa ating municipal or city link kung ano man po yung nakakasabot sa inyo. Ayun, okay.